ay nasa bahay nanonood po. Nung hindi ko na mapigilan ang aking sariling pumunta rito. Okay. Dahil itong mga pari na nandirito, ang Katoliko, mga pari ng Katoliko, ito yung isang paghahayag lamang ng Diyos na itong mga pari ito yung mga huwad. No, because, hindi na makatao, hindi na maka-Diyos ang ginagawa nila, hindi na makatao. Will you please be specific? Because wala na po sa yung sinasabi nila, wala na sa Biblia ang inaano na ano. Hello, hello, hello! Nasakit ang mata ko. Yan, maganda ang ating topic for today's video. Kamusta mga kapanalig? Na-miss nyo ba ang reyna ng chismosa? No, ang reyna ng issue at intriga na si Sanrio, na laging laman ng mga content creator ng mga sulpot. No? Okay, maganda yung ating topic for today. At ang paksa natin ay bakit Roman Catholic Church ang tawag sa atin, di ba? Minsan napapaisip tayo, Catholic Church yung tawag sa iba naman ang tawag Roman Catholic Church. Ano ba yung terminology, bakit tayo tinawag na Roman Catholic Church? But wait, before we start, hashtag 503 years of Christianity here in the Philippines. Tama ba ako? 503 years na tayo, no? At hindi tayo 110 years, no? 503 years all Christianity sa Pilipinas. Pilipinas pa lang yan. Hindi pa sa worldwide na 1,991 years na ang Catholic Church. Now, bakit ba Roman Catholic Church? Okay. Yung Roman Catholic Church, yan ay officially hindi talaga natawag sa atin, no? Yung Roman Catholic Church is not the official name of our church. Ang totoong pangalan ng ating church is the Catholic Church, not the Roman Catholic Church. Pero dahil sa pag-adapt sa kasalukuyang panahon, ang terminong Roman Catholic Church ay magagawa na lang natin bigyan ng kahulugan ang bawat terminology ito. So, bakit Roman Catholic Church? During the time, sa era ni King Henry, sa under ng Anglican Church, which is, how can I say this? Which is responsible sa pagkakatranslate ng King James Version, si King Henry VIII, if I was not mistaken, siya ang nagbansag sa atin ng Roman Catholic Church. Sa era ni King Henry VIII, under ng Anglican Church, dahil siya ay hari ng England, binigyan niya ng batas ang lahat ng kanyang nasasakupan na hindi pwedeng mag-claim ang mga Kristiyano na nasa Roma. At ito ay binigyang tugon niya na tayo ay dapat tawaging Roman Catholic Church. Kapag ikaw noon ay nagbanggit sa bansang England o yung hinahawakang mga bansa ni King Henry VIII at ikiklaim mo na you are under ng Catholic Church but nasa Roman rite ka, ikaw ay mapaparusahan. Kaya ang ginawa ng mga tao noon, tayo ay nag-claim na rin ng Roman Catholic Church. Nagagets niyo po ba? At ang Roman Catholic Church na kataga, yan ay binansag sa atin ni King Henry VIII under ng Anglican Church bilang pang-iinsulto sa atin. Siya ang unang nagbansag sa atin na tayong Roman Catholic Church ang nagpapako kay Kristo, na siyang inadapt ng iba't ibang Protestant na tayo daw, mga Romanong Katoliko, ang nagpapako sa krus kay Christ. Kaya sa mga Protestant, may mga nagsasabi, di ba sa atin na, oh, kayong mga Katolikong Romano nagpapako kay Christ. Ang unang-unang gumamit niyan bilang pang-atake sa ating simbahan ay ang Anglican Church. Not the INC ni Manalo, not the MCGI ni Eli Soriano, kundi ang Anglican Church. Now, yung Roman Catholic Church, no, inilalarawan dito ang ating pananampalataya. Paano inilalarawan ang ating pananampalataya? Dahil ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko under ng Roman Rite ay may kaugnayan
sa mga mananampalataya na taga-Roma. Kaya okay lang na tawagin tayong Roman Catholic Church dahil ang ating faith ay may kaugnayan sa bayan ng Roma. Meron 3 dahilan kung bakit ang ating pananampalataya ay matatawag na Roman. Our faith as a Catholic, ang ating faith ay may kaugnayan sa Roma at inilalarawan sa bayan ng Roma. So ano tong tatlong mga sumusunod nating mga halimbawa. Una, ang ating misa ay matatawag na Roman Rite. 'Di ba? Yung misa natin, ang misa ng Catholic Church dito sa Pilipinas ay Roman Rite. At maraming iba't ibang mga rite na bumubuo sa Christianity. Una, ito yung Byzantine Rite. Pangalawa, ito yung Eastern Rite. May Western Syriac and Eastern Syriac, if I was not mistaken. Diba? May Alexandrian Rite. Tayo, Roman Rite. Kaya yung Mass natin ay nasa ilalim ng bayan ng Roma. Kaya okay lang na tawagin tayong Roman Catholic Church. Ikalawa, ano yung basihan? Bakit Roman Catholic Church, Sanrio? Okay, ang ating pinuno o ang leader ng ating simbahan, which is ang tinatawag nating Santo Papa o Pope, no? Na siyang inilalarawan bilang mga obispo sa bayan ng Roma. Nakatira sa Roma. Kasi kapag ikaw ay naging Bishop of Rome, you are a Pope. Kaya tayo ay Roman Catholic Church because our faith ay may kaugnayan sa bayan ng Roma. Ikatlo, bakit Roman Catholic Church? Dahil nais ng Panginoon na magkaroon ng mga mananampalataya sa bayan ng Roma. No? Ang Roma ang hahalili sa bayan ng Jerusalem bilang tagapagtaguyod ng ating pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Ninais ng Diyos na yung pananampalataya na nasa bayan ng Jerusalem ay ilipat sa bayan ng Roma. Kaya ang bagong bayan ng pananampalataya na siyang kinikilala ng buong mundo bilang tunay na mga Kristiyano ay dapat nasa bayan ng Roma. Dahil ipinag-utos yan ni Kristo kay San Pablo na kung ano ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. Kaya ang New Jerusalem, yan ay ang bayan ng Roma. At ang Roma, once again, ang siyang humahalili sa bayan ng Jerusalem bilang tagapagtaguyod ng pananampalataya bilang mga tunay na Kristiyano. Okay, isa-isahin natin i-analyze para mas madali natin itong maintindihan. Ang ating banal na misa ay tinatawag na Roman Rite. Ito ang opisyal na ritual ng Iglesia sa Roma. No? Yung pag sinabing Roman Rite at ito ay nagsasagawa ng misa sa ilalim ng Roma, ito ang official na ritual ng mga mananampalataya na nasa Roma. Ngunit hindi ito nakahihigit kaysa sa ibang ritual ng Iglesia Katolika tulad ng Byzantine, Chaldean, Maronite at iba pang ritual sa bahagi ng silangan. So meaning to say, no, ang ating pamamaraan ng pagmimisa sa ilalim ng Roman Rite o sa bayan ng Roma ay hindi yan mas mataas kesa sa ginagawang misa sa Byzantine, ginagawang misa sa Chaldean, ginagawang misa sa Maronite at iba pang mga rito sa silangang bahagi. So pantay-pantay yan dahil ang mga masses under ng Catholic Church ay magkakaiba. Depende na lamang sa kung anong klaseng tradisyon ang umiiral sa bawat bansa na siyang nasakop ng mga alagad mismo ni Kristo na tinatawag nating apostolic succession. Ikalawa, ang Roma ang upuang lungsod ng Santo Papa. Kaya nga meron tayong tinatawag na St. Peter's Chair. Yan ang upuang bayan ng ating Pope, ng ating leader.
na siyang nagtatag ang mga apostoles ng pamayanang Kristiyano sa bayan ng Roma, na kung saan ang mga alagad ni Kristo ay nagtatag ng iglesia sa bayan ng Roma upang doon iupo at ihalal ang pinaka-leader ng simbahang Katolika sa pangunguna ni San Pedro. Kaya kahit anong mga rito yan, mapa-west o mapa-east, lahat sila ay dapat magpasakop sa bayan ng Roma dahil ang kinikilalang obispo sa buong sangkristyanuhan sa ilalim ng Catholic Church ay si San Pedro. Kapag si San Pedro ay kinikilala mong obispo, mararapat lamang na magpasakop sila sa bayan ng Roma. Okay. Sa bayan ng Roma, ang iglesia na nakatatag doon ay pinamumunuan ng mga bishop. Sa Roma, doon minartir si San Pedro. Kaya ang bayan ng Roma ang naging luklukan ng kahalili ni Pedro bilang pinakamataas na leader ng iglesyang tatag ni Kristo. Diba? Saan minartir si Peter? Sa Rome. Ano ngayon si Peter sa Rome? Bishop. Kanino pinamahala ang iglesia? Kay Pedro. Kaya lahat ng mga nasa Eastern and Western na Catholic ay dapat magpasakop kay Peter. Dahil kay Peter, ipinagkatiwala ni Kristo ang iglesia na kanyang itatatag. Matthew 16 verse 19, anuman ang kalagan mo sa lupa, Pedro, kakalagan sa langit. Anuman ang talian mo sa lupa, Pedro, tatalian sa langit. Malinaw yan. At dahil si Pedro ang naupong obispo sa bayan ng Roma na siyang kinikilala ng bawat Katoliko bilang kauna-unahang Santo Papa ng Sangkristyanuhan sa ilalim ng simbahang Katolika, ang lahat ng mga iglesyang naitatag sa iba't ibang bansa sa ilalim ng Catholic Church ay nararapat lamang magpasakop sa iglesyang tatag ni Kristo na siyang pinamumunuan ng ating Santo Papa, si San Pedro. Ikatlo, kalooban ng ating Panginoon na ilipat ang kaharian ng Diyos mula sa bayan ng Jerusalem patungo sa ibang lugar. Gusto ng Panginoon, kalooban niya, desisyon niya, utos niya. Kaya dahil nagdesisyon ng Panginoon, nagutos ang Panginoon na ilipat ang pananampalataya na nasa Jerusalem patungo sa Roma, nararapat lamang na tayong lahat ay sumunod. Sabi sa Mateo 21 verse 43, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Diba? Sabi dito, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ni Christ. Diba? Sinasabi ko sa inyo, mga taga-Jerusalem, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. So, merong paglipat, ililipat. Yung alin ang ililipat? Yung mga mananampalataya. Bakit? Dahil sila ay pinapatay ng mga pagano at hindi na sila naging tapat sa Panginoon. At dahil baka maubos ang mga Kristiyano na nasa bayan ng Jerusalem, kaya't nagsalita ang ating Panginoon. Anong sabi niya? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Kaya ang pananampalataya na nasa bayan ng Jerusalem ay kukunin at ililipat sa ibang lugar. Ano ang nasa isip ng Diyos? Saan to ililipat? Saan ililipat tong iglesyang to? Kukunin. No, kukunin yung yung mga mananampalataya na nasa Jerusalem. So saan to ililipat? Dapat biblical. Okay. Gawa 23 verse 11, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, nagpakatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma. So nilipat, may paglipat. Kaya ang Catholic Church, ang bayan ng mga Kristiyano ay dapat nasa Roma. Bakit? Dahil nag-utos ang Panginoon, ililipat sa bayan ng Roma. May nabasa kayong Pilipinas? May nabasa kayong Amerika? May sinabi ba si Christ, nagpatotoo ka
sa Jerusalem, Pablo, ilipat mo sa Pilipinas. Meron ba? Wala. Meron bang sinabi na, Pablo, kung paano ka nagpatotoo sa bayan ng Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Amerika? Meron ba? Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Mateo 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, si Panginoon to, nagpakita kay Pablo. Anong sinabi niya kay Pablo? Lakasan mo yung loob, Pablo. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. Saan tatagang INC ni Felix Manalo? Sa Roma ba? Saan tatagang ang sekta ni Eli Soriano na MCGI? Sa Roma ba? Ang born again, sa Roma ba tinatag? Saan sinabi ni Christ na ililipat ang pananampalataya? Sa Roma. Kaya dapat ang faith mo ay manggagaling sa Roman Empire, na which is Catholic na ngayon. Diba? Sa Roma. Doon tayo dapat. Okay. Kaya ang Roma, ang siyang nagpakalat ng pananampalataya sa bawat bansa na tinawag na universal. Meron ba tayong basihan? Kung bakit Catholic is universal at kung bakit laganap ang mga mananampalatayang Katoliko under ng Roma? May basihan? Yes. Ang sabi rito sa Roma 1, versikulo 7 hanggang 8. Sa inyong lahat na nasa Roma. Roma, sinabi bang Pilipinas? Hindi. Sinabi bang Amerika? Hindi. Anong bayan daw? Sabi ni Pablo? Sa inyong lahat na nasa Roma. Yung nagsasalita ba si San Pablo nung panahong buhay siya sa bayan ng Roma, may protestante na ba? Wala. So, sinong kausap niya rito? Mga sinaunang Kristiyano. Kaya pag ikaw ay walang sinaunang Kristiyano, ang iglesyang pinaniniwalaan mo, peke ang pananampalataya mo. Dahil peke ang isang iglesia na walang sinaunang Kristiyano. At ang kausap rito ni Apostol San Pablo ay ang mga sinaunang Kristiyano na siyang tinutukoy, tayong mga nasa Catholic Church. Roma 1, versikulo 7 hanggang 8. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Kaya tayo may saints. May saints sila? Wala. Pero tinawag sila upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. The question is, mga kapanalig, anong pananampalataya na mula sa Roma ang balitang-balita sa buong daigdig? Iglesia ni Manalo ba? MCGI ba? Born again ba? Malinaw ang sabi ni Pablo sa Roma 1:8. Ang sabi niya rito, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ng ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ano bang pananampalataya ang balitang-balita sa buong daigdig na nasa Roma? Na ngayon ay nagbibilang ng 1.3 billion Christians around the world. Anong pananampalataya to? Ito ay pananampalataya ng mga nasa Roma, which is the Roman Catholic Church, not the Protestant. And during that time, nung buhay pa ang mga alagad at sila'y naglalakbay upang ikalat ang aral sa ilalim ng Christianity, wala silang Protestanteng nakaharap. Ang hinarap ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon na nabubuhay pa ang mga alagad ay mga pagano. Sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, ang hinarap ng mga sinaunang Kristiyano natin,
mga Islam, Judaism, Hinduism, Taoism, Buddhist, lahat ng klase ng religion na kinikilala sa buong mundo, ang tanging Christianity na kanilang hinarap sa panahon na wala pang pangalan ng Catholic Church is only the Catholic Church. Why? Because the Catholic Church, we have a early Christians. Kaya kapag ang iglesia mo ay walang sinaunang Kristiyano, peke ang iglesia mo. Tama, mali? Okay, tuloy. Kaya dito, malinaw, no? Ang sabi rito, sa Matthew 21 verse 43, kaya sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod. So yung pananampalataya na umiiral sa bayan ng Jerusalem, yan ay kukunin sa kanila at ililipat sa ibang lugar. At sa pamamagitan ni San Pablo, tinawag siya ni Christ na ang pananampalataya na nasa Jerusalem ay dapat itong ilipat sa bayan ng Roma. At nung tayo ay nasa Roma, during that time, wala pa tayong pangalan. Wala tayong pangalan. At dahil sa pagnanais, no? Dahil sa pagnanais ng mga pagano na akayin ng mga sinaunang Kristiyano pabalik sa maling pananampalataya at paglabas ng iba't ibang mga heretikal na turo na kinikilala noon na Church Fathers ng Catholic Church, nagbigay si San Ignacio 110 AD ng natatanging pangalan na tatawagin nating Catholic. Bakit Catholic? Bakit walang mababasang Catholic Church? Bakit laging sinasabi ng Sanrio walang Catholic Church sa Bible? Yes, indeed! Dahil ang Catholic na sinasabing which is universal para sa lahat at para sa lahat ng mga bansa, ang pangalan na yan ay ginamit upang ilarawan ang mga pananampalataya nating mga Kristiyano. Dahil sa pagkalat sa iba't ibang panig ng mundo ng pananampalatayang Kristyanismo, ito ay pinangalanan batay sa ating pananampalataya na Katoliko. Ibig sabihin, para sa lahat ng mga bansa, ang pananampalatayang Kristyanismo. Yan ay paglalarawan sa ating pananampalataya. Bakit? Bakit faith, Sanrio? Dahil si Christ ay hindi nagbigay ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag. Dahil nung siya'y nagtatag ng kanyang iglesia, alam na ni Christ na gagamitin ng kanyang pangalan ng mga demonyo para magtatag ng mga sulpot na sekta, dayain ng milyong-milyong tao, pagkakitaan ang kanyang mga turo. No? There's more. Sa panahon ni Emperor Constantine, 3rd century, no? Sinasabi nila si Constantine ang inyong founder. Si Constantine ang nagtatag ng Catholic. That's wrong. Nung si Constantine, siya ay naging Kristiyano at niyakap ang simbahang Katolika at ibinigay ang pamamahala sa Catholic Church, which is ang bayan ng Roma na noon ay pagano, ngayon ay Kristiyanong bayan na. 5% pa lang ang Christianity noon. Napakaliit na bilang ang Christianity noon. Malaki ang bilang ng mga pagano. Dahil during that time, sa panahon ng ira ni Constantine, hindi tanyag ang Christianity. Kaya ang nagpalawak niyan ng Christianity around the world is the 12 apostles and the early Christians of the Catholic Church. Hindi kakalat ang pananampalatayang Kristyanismo kung wala silang sinaunang Kristiyano. Dahil ang sinaunang Kristiyano ang responsible kung bakit kumalat ang pananampalataya sa ilalim ng Roma na tinatawag natin ngayong Roman Catholic Church. Malinaw ba? Okay. Roman Catholic Church into Catholic Church. Pag sinabing Catholic Church, ito ay tumutukoy sa mga bansa na kung saan may Kristiyanong Katoliko.
Kapag sinabing Catholic Church, mga mananampalataya na Kristiyano na may iba't ibang tradisyon at ritual sa pagsasagawa ng Mass, lahat sila ay Katoliko. Bakit? Sapagkat ang ating pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Magkakaiba man ng tradisyon ayon sa bansang nasakop ng mga alagad, pero ang pananampalataya ng bawat Katoliko sa ilalim ng iisang simbahan ay kalat at laganap. Kaya lagi po nating tatandaan, mga kapanalig, sa ating pagtatapos. Kapag sinabing Roman Catholic Church, pag sinabing ako ay isang nasa ilalim ng Roman Catholic Church, ibig sabihin, ang misa na niyayakap mo ay opisyal na misa sa bayan ng Roma. Ang leader na kinikilala mo ay opisyal na leader sa bayan ng Roma. At higit sa lahat, kung pag sinabi mong ako ay nasa ilalim ng Roman Catholic Church sapagkat inutos ni Kristo kay Pablo na kung ano ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. Bilang pagpapatibay at pagpapatunay na ang pananampalataya na nasa bayan ng Jerusalem, ito ay kinuha at inilipat sa bayang nagkakabunga, walang iba kundi ang bayan ng Roma. Kaya ang bayan ng Roma, dapat kung kayo ay tunay na tatag ni Kristo, ang inyong faith ay dapat nagmula sa bayan ng Roma. Dahil yan mismo ay inutos ni Kristo at sinabi rin ni Pablo, nagpapasalamat ako sa inyong mga taga-Roma sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. At ang pananampalataya na balitang-balita sa buong daigdig na nakatatag sa bayan ng Roma, yan ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church, dahil nandun ang ating Vatican. And during that time, nung yan ay sinabi ni San Pablo na kinausap ang mga sinaunang Kristiyano, wala po silang nakasagupa na Protestante. Ang tanging nakaharap ng mga sinaunang Kristiyano ay ang Pagano, ang Muslim, ang Hinduism, Taoism, Buddhist, Judaism, wala pong Protestante. At ang mga iba't ibang religion na ito, including the pagans, kilala nila ang Catholic Church dahil yan ay kanilang minartir na nagbunga at naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga santo at mga banal, at sa pamamagitan ng kanilang kamatayan, sa pamamagitan ng kanilang dugo na siyang naging binhi ng ating simbahan, kaya't lumiganap at lumawak lalo at higit ang pananampalataya nating mga Katoliko under sa bayan ng Roma. Kaya kapag ikaw ay walang sinaunang Kristiyano, peke ang iglesia mo. Kapag kayo ay hindi galing sa bayan ng Roma, palpak ang iglesia mo. At higit sa lahat, mga kapanalig, ang tunay na iglesia ay may kakayahang bumuo ng kanilang sariling aklat na siyang gagamitin upang mas lalong mapalalim ang mga mananampalataya na kaanib ng iglesia na siyang bumuo ng Biblia. At ang bumuo ng Biblia is only the Catholic Church. That is the reason why the Catholic Church ay tinatawag natin na tayo ang pasimula ng Christianity. And don't ever forget that the Bible is not a Protestant Bible. The Bible is a Catholic book because Jesus Christ didn't build a Protestant church, but the Catholic Church. We are the religion. You must be a religion para tawagin ikaw ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo. So yun lang po, maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang ating short videos regarding sa kung bakit ba tayo tinawag na Roman Catholic Church. Yun lang po at maraming salamat. God bless.